Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito man muli ang inyong lingkod ka-Johnny ng Johnny Tour TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, medyo gabi na, kaya medyo mahina rin yung boses ko. Pero siguro naman marinig tayo dito sa ating gamit na mic nga mga ka-Johnny. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share nyo na rin yung mga videos natin. At hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito sa ating channel ng mga Ola reviews, Ola events, at Ola happenings at mga Ola updates sa ginagawa natin dito mga ka-Johnny. So mga ka-Johnny, sabihin ko lang muna sa inyo, paunahan ko muna kayo na lahat yung mga tanong nyo sa akin sa comment section na kung totoo ba ito, kung totoo ba yung yan, yung pupuntahan ka sa yung sasampahan ka ng kaso, papadalan ka ng demand letter, pupuntahan ka sa bahay. Depende po yun yung pupuntahan ka sa bahay. Si Digito lang nagpupunta sa bahay po. Pero kung NCR lang po yun, kung probinsya po kahit malayo, wala na kayo mag-alala. Hindi po nila gagawin yan. At yung mga pagbabanta po sa inyo na kukunin kayo sa bahay nyo, dudukutin kayo. Sa tagal ko ng nagre-research dito, almost a year na ako nag-ano rito sa channel natin sa Ola, no? Nagkaroon pa tayo ng mga kaibigan ng mga biktima. Nag-file na rin tayo sa PNP, sa Camp Crame, ng mass filing, nagkaroon na nga tayo ng complaints, pero ni isa ron, wala naman ako nababalitaan na nagkaroon talaga ng ganong klase ng senaryo o sitwasyon na talagang may kinuha sa bahay, mayroong ginawa ng physical na masama, yung pinagbantaan, pero actually yung mga ola na yan, hanggang pagbabanta lamang po talaga ang ginagawa ng mga yan. Tandaan nyo, hanggang banta lang po yan, hanggang pananakot lang yan, dahil nga ang gusto lang nila is maningil doon sa mga utang natin na hindi natin nabayaran dahil sa taas ng tubo at sa taas ng at sa laki ng mga ginagawa nilang pagpataw ng interest mga ka-Johnny. So sana naiintindihan nyo sana naliwanagan kayo ng kaunti. Kasi pag-uusapan natin ngayon ay paano nyo ba malalaman kung yung mga ola ninyo is mga legal o yung mga illegal na ola. Kasi marami ako nakitang ganyan mga ka-Johnny, yung legal ba tong ola na to, legit ba tong ola na to. Alam ko nagawan ko na ng video to, pero sige, marami pa rin ako nakikita siguro dahil marami pa rin nabibiktima. Pero tandaan nyo mga ka-Johnny, kahit bago kayo mag-subscribe or mag-download ng apps na yan, mag-install ng apps na yan, tandaan ninyo mga ka-Johnny na yung mga apps na dina-download ninyo, automatic yan, nakakapagkuha yan ng mga informasyon sa inyo sa contacts. Lahat, lalo na kung yung mga inaalaw ninyo is mga cameras, mga photos, mga emails ninyo, makukuha nila yan mga ka-Johnny. So, illegal ba o legal ang isang ola? Ganito lang po yan mga ka-Johnny. Simpleng-simple lang po. Kahit po SEC registered po yung mga ola na yan, yung mga talagang nag-file na registration sa SEC, kung ang ginagawa nila ay mataas na interest like ng paglagpas sa 15% per month at mahigit pa ron, kunwari si ganitong ola nagpapautang ng 3,000 sa iyo, tapos humigit pa sa 15% per month, tapos ang mangyayari is ganito, di ba yung kadalasan ito 3,000 ang hiniram mo, 1,500 yun lang nakuha mo, tapos after 7 days ibabalik mo ng 3,000 pa din. So yun mga ka-Johnny, yun ay tinatawag naman na illegal interest rates, na which is kahit registered sila ng SEC, illegal interest rates po ang gagana doon. Ibig sabihin, illegal din po yung ginagawa nilang sistema o yung operasyon doon sa pagpapatubo. Ibig sabihin, bawal pa rin yun. Kailangan may regulasyon sila na 15% per month lamang po. Ayan mga ka-Johnny. At kung sakali kakaroon sila ng processing fee na malaki, alam ko bawal din po yun. Kailangan siguro mas maintindihan ko pa kung katulad tala. Si tala, kung magkano inutang mo, yun din yung babayaran mo. Pero matagal siya. 2 months po siya bayaran. Maliit lang tubo niya, 400 lang sa 1.5. Yun ang experience ko kay tala. And then, kung katulad naman ni Bill is, maliit lang din ang processing fee. Unlike katulad sa ibang ola na halos kalahati, di ba? Si Bill is 10% yan kada Pero sa akin, okay lang naman yung ganong klase ng interest mga ka-Johnny. 10%, kunwari 5,000. Mabuwasan nila ng 500. Tapos ibabalik mo yan ng 3 months na 5,500. O, di ba? Hindi na masama sa 3 months. Unlike doon sa iba na 3,000, 1,500 makukuha mo. Tapos babalik mo ng 1 linggo, 7 days is doble na, di ba? Illegal interest rates po yan mga ka-Johnny. So ibig sabihin, nasa illegal pa rin yung gawain nila. Pangalawa,
Kapag nag-due date ka, itawag na ng tawag, yung contact na ng contact sa iyo, kahit anong oras, kahit mapaumaga pa, wala pang 6 a.m. hanggang alas 10, hanggang alas 12, alauna, hanggang hating gabi, madaling araw, tumatawag, bawal din po yun. Kasi nga, pasok po yun sa unfair debt collection practices. Ibig sabihin, illegal din po yung ginagawa nilang yun, mga kajani. So yun, tandaan nyo ha, kapag ganon, is bawal po rin po yun. Sabihin, illegal pa rin po yung gawain nilang ganyan. Pangatlo, yung mga alam nyo na, yung pagbabanta, yung mga ganyan, harassments, pagsasabi na papadukot ka, papaanuhan ka, babataan ka na hindi maganda, tapos ipopost ka sa social media, at kung ano na pa mga kadyan syempre ako naranasan ko rin yan. At yung ginawan pa ng GC, ginawan pa ng pag-post na scammer ako, mandarambo, magnanakaw, tapos nandamay pa ng pamilya ko rito, yung ito nga, di ba, yung pinakita ko sa inyo sa Mr. Cash na ano yung ginawa sa akin ng mga agent nun. Yun mga kadyani, illegal po yun, unfair debt collection practices. Ibig sabihin, illegal na gawain pa rin po yan ng mga OLA. Kaya kung mga tanong is totoo ba yung ganito? Totoo ba yung ganyan? Huwag kayong maniniwala basta-basta yan. Kung papadalang kayo ng summon na papuntahin kayo sa Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court para sa small claims, huwag agad kayo maniniwala kasi hindi nila gagawin yan. Dahil nga, yung totoo sa mga OLA nila, sila nga ang hinahanap ng batas dahil nga sa paglapastangan doon sa mga borrower. Oo, sabihin natin may utang tayo sa kanila. Pero ito lang payo ko sa inyo mga kadyanin. Kung sakasakaling ayaw nyo magkaroon kayo ng guilt feeling dahil sa utang nyo na ginanyan kayo. Kung kaya nyo bayaran yung mga OLA na yan na maaga pa hanggat hindi pa kayo nakaka-overdue, bayaran nyo na lang. Para kung sakasakali, at least may laban kayo na mas matindi. Ngayon, sa mga victims naman, kung gusto nyo talaga makatanggap ng katarungan, pag nagkaroon kayo ng complaint at na-read naman yung mga OLA na mga OLA na yan, na-read naman, at nangailangan lang mga ahensya ng gobyerno, mag-file na rin kayo ng complaint para madagdagan yung mga kaso isasampa sa kanila mga kadyani para tuloy-tuloy. Kasi yung iba magko-complain lang after ang raid, wala na, tahimik na yung mga mundo nila kasi naka-raid na, tapos din nila alam gugulihin pa rin sila. Yun mga kadyani, no, ang kadalasan mga ginagawa ng mga OLA, no. Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto niyo ng matiwasay na buhay, huwag na lamang kayo sa OLA humiram mga kadyani. Yung payo ko sa inyo, kung hihiraman kayo, sundaan nyo yung mga legit, katulad bilis tala lang. Yun lang talaga masasabi kong walang problema dyan, madaling kausap at saka ano, pero hindi ko sila pinopromote. Yun lang experience ko sa kanila mga kadyani. So yun, itong yung lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Jani Deck, usapang utang, usapang OLA.